mga sasakyan sa Pilipinas na matibay at hindi nasisira basta-basta ng baha. Mr. D. Number 15, Suzuki Jimny. Huwag mong maliitin ang itsura nito dahil isa ito sa pinaka-iconic na mini off-roaders sa buong mundo. May ladder frame chassis, 4x4 system at mas mataas na tindig para sa laki niya. Ang ground clearance nito ay nasa 210mm at ang water wading depth nito ay karaniwang nasa 300mm. Hindi siya pang malalim na baha, pero para sa biglang tubig sa subdivision, mababaw na putik at rough provincial roads, may tapang ito. Ang advantage ng Jimny ay magaan, compact at madaling isingit sa masikip na daan. Sa baha, minsan lang lalim ang kalaban, kundi traffic ang kalaban nito, lubak at sirang kalsada. Dito pumapasok ang charm ng Jimny. Unique fact ha, dahil maliit ang wheelbase nito, mas madali itong gumapang sa uneven terrain kumpara sa maraming mas malalaking SUV. Number 14, Mitsubishi Xpander Cross. Hindi ito 4x4, hindi rin pick-up, pero para sa family car na ginagamit sa araw-araw, mataas ang tindig nito. May ground clearance ito na nasa 225mm, kaya mas kampante siya sa mababaw na baha kumpara sa ordinaryong sedan. T-Fam, ito yung klase ng sasakyan na bagay sa pamilyang ayaw ng sobrang laki pero gusto ng mas mataas kesa sa usual MPV. Hindi ibig sabihin pwedeng sumugod na sa baha ng walang ingat ha, pero sa mga kalsadang may ankle deep hanggang medyo lampas gutter na tubig, mas may laban ito. Ang maganda pa, pang pamilyang cabin, matipid gamitin at praktikal sa city driving. Kaya kung ang problema mo ay hindi bundok o off-road, kundi baha sa kanto, lubok sa barangay at biglang ulan sa school pickup, ito ang sulit dito. Number 13, Subaru Forester. Ito'y isang underrated pagdating sa ulan. Hindi ito kasing taas ng pickup pero may symmetrical all-wheel drive, ground clearance na nasa 220mm at water wading depth na nasa 500mm sa ilang references. Ang lakas ng Forester ay hindi lang taas. Ang tunay na advantage nito ay traction. Kapag basa ang daan, madulas ang asphalt o may putik, mas balance ang kapit ng gulong dahil all-wheel drive siya. Hindi ito pangharaba sa malalim na baha, pero para sa rainy roads, mountain roads at muddy provincial routes, solid itong choice. Unique fact ha, flat o boxer engine ang gamit ng Subaru, kaya mababa ang center of gravity kumpara sa maraming SUV. Ibig sabihin, kahit mataas ang katawan, mas stable ang pakiramdam sa kurbada. Number 12, Nissan Terra. Isa itong mid-size SUV na popular sa families na gusto ng malaking cabin, diesel engine at mataas na tindig. Ang ground clearance nito ay nasa 225mm. May mga test at marketing materials na nagpapakita ng mataas na water wading capability nito. Pero historically, may conservative official figure din na mas mababa kaysa ibang kalaban. Kaya ang tamang tingin dito, capable ang Terra sa medyo baha, pero mas okay pa rin kung hindi mo siya ituturing na submarine ha. Malakas ang diesel engine, matibay ang platform dahil based ito sa pickup at komportable siya sa long drive. Sa Pilipinas, malaking bagay ang gantong SUV dahil ang isang sasakyan lang pwede sa pamilya, probinsya, expressway at rainy season. Basta tandaan, kung hindi mo kita ang kalsada sa ilalim ng tubig, huwag pilitin ha. Number 11, Mitsubishi Triton. Dating mas kilala bilang Strada Lineage, ay isang pick-up na bagay sa trabaho at baha. Ang current Triton sa Pilipinas ay may ground clearance na umaabot na 228mm, depende sa variant. Hindi lahat ng market specs ay pare-parehong
nilabas na wading figure, kaya mas safe sabihin na ang lakas nito ay nasa mataas na pick-up body, matibay na chassis at diesel power. Para sa mga nasa construction, farm delivery o probinsya, malaking tulong ang pick-up, hindi lang dahil sa taas, kundi dahil mas hindi kinakabahan kapag may putik, bato o hindi pantay na daan. Unique fact, ang Triton ay kilala sa Super Select 4-wheel drive system sa higher variants. Isa sa mga pinaka-flexible na 4x4 systems dahil pwede itong gamitin sa iba't ibang road conditions. Number 10. Toyota Fortuner. May reputasyon ito na matibay, mataas at madaling ipaservice dahil malawak ang network ng Toyota. Ang water wading depth nito ay nasa 700mm sa maraming references at ang ground clearance mataas para sa mid-size SUV class. Hindi siya perfect, matigas ang ride sa ibang variants, pero pagdating sa durability, resale value at availability ng parts, malakas ang Fortuner. Kaya hindi nakakapagtaka na madalas mo itong makita sa probinsya, business fleets at family use. Unique fact, ang Fortuner ay built on Toyota's IMV platform, kapamilya ng Hilux. Ibig sabihin, may pick-up DNA siya, kaya mas bagay sa rough use kaysa sa ordinaryong crossover. Number 9. Mitsubishi Montero Sport. Isa ito sa matagal ng kalaban ng Fortuner at Everest sa Pilipinas. May 700mm water wading depth ito sa common references at ground clearance na nasa 218mm. Ang Montero Sport ay bagay sa mga gustong SUV na may magandang balance ng comfort at capability. Hindi siya kasing pick-up feel ng iba, pero kaya pa rin ang medyo baha, lubak at rough road. Ang diesel engine nito ay kilala rin sa strong torque, kaya hindi siya madaling mabitin kapag punong sakay. Unique fact, ang Montero Sport ay descendant ng Pajero Sport line, kaya may off-road heritage ito. Hindi lang siya pang mall, may dugong adventure din. Number 8. Toyota Hilux. Kung durability ang usapan, mahirap hindi isama ang Toyota Hilux. Sa buong mundo, kilala ang Hilux sa pagiging matibay at sa Pilipinas, isa ito sa paborito ng negosyo, farm, construction at government use. May water wading depth ito na nasa 700mm at ground clearance na mataas, lalo na sa pickup variants. Ang advantage ng Hilux ay simple lang. Matibay, madaling hanapin ng parts at sanay sa abuso. Sa baha, ang mataas na air intake at pick-up stance malaking tulong kumpara sa sedan o maliliit na hatchback. Unique fact, ang Hilux ay naging sikat worldwide dahil sa mga torture test kung saan pinapahirapan ito ng sobra pero umaandar pa rin. Kaya sa utak ng marami, pag sinabing matibay, Hilux agad ang nasa listahan. Number 7. GWM Tank 300. Medyo bago sa pandinig ng iba pero seryoso ang capability nito. Ito ay retro-looking off-road SUV na may 700mm wading water capability, 224mm ground clearance at tunay na 4x4 character. Ang Tank 300 parang modernong off-roader na may classic look. Malapad, boxy at mataas. Bagay ito sa taong gusto ng sasakyang kakaiba sa kalsada pero may totoong off-road specs. Sa baha, advantage ang taas at wading depth. Sa rough road, advantage naman ang 4x4 setup. Ang unique fact dito, ang Tank 300 ay isa sa mga bagong Chinese off-road SUVs na nagpapakita na hindi lang ito pang budget car. Galing ito sa China may serious din na adventure vehicles. Number 6. Nissan Navara. Ayon sa ilang current references, ang Navara ay may water wading depth na nasa 800mm at ground clearance na nasa 245mm. Depende sa variant ha. Malaking bagay ito para sa pickup segment.
Ang Navara ay kilala sa mas komportable na rear suspension kumpara sa ibang pickups, lalo na sa versions na gumagamit ng multi-link rear suspension. Ibig sabihin, may pickup toughness ka pero hindi kasing tagtag ng ilang rivals. Sa baha sa Pilipinas, pick-up talaga ang isa sa pinaka-practical na body type. Mataas, diesel, malaki ang gulong at pwedeng pang negosyo. Pero tandaan, kahit 800mm ang figure, still water ang basehan yan. Kapag may alon o umaagos, ibang usapan na yun ha. Number 5, Isuzu MU-X. May 800mm water wading capacity ito at ground clearance na nasa 230mm pataas, depende sa reference at variant. Kung reliability at diesel toughness ang usapan, mabigat ang pangalan ng Isuzu. Ito ay bagay sa pamilya na gusto ng 7-seater SUV pero ayaw isakripisyong durability. Hindi ito palaging pinaka-flashy sa segment pero ang appeal nito ay tibay, fuel efficiency at long-term use. Sa Pilipinas, maraming may tiwala sa Isuzu dahil sa trucks, buses at diesel engines nila. Unique fact, ang Isuzu ay mas kilala globally sa commercial vehicles kesa luxury cars. Kaya ang DNA ng MU-X ay practical at heavy duty, hindi pang-porma lamang ha. Number 4, Isuzu D-Max. Kung ang MU-X ay family SUV, ang Isuzu D-Max naman ang mas pang-trabaho at mas pang-rugged na kapatid. May 800mm water wading depth ito at mataas din ang ground clearance. Isa ito sa pinaka-logical choices kung ang priority mo ay baha, kargahan at tibay. Ang D-Max ay hindi lang pang city. Ginagamit ito sa farm, delivery construction at long provincial drives. Ang diesel engine nito ay kilala sa torque at reliability. Hindi kailangan maging pinakamabilis para maging pinaka-kapaki-pakinabang. Unique fact, ang Isuzu D-Max ay ginagamit sa maraming bansa bilang workhorse dahil simple lang ang formula. Matibay na chassis, diesel power at practical sa maintenance. Number 3, Ford Everest. May 800mm water wading capability ito across the lineup ng Ford Philippines feature page at may ground clearance na nasa 223 to 227mm depende sa variant at source. Ang Everest ay isa sa pinaka-techy na midsize SUV sa Pilipinas. Komportable, moderno ang cabin at maraming safety features, pero hindi lang siya pang porma ha, dahil related ito sa Ford Ranger. May tunay na toughness sa ilalim. Sa baha, malaking advantage ang 800mm wading figure. Pero ang mas maganda sa Everest, kaya niyang pagsamahin ng comfort ng family SUV at capability ng adventure vehicle. Kung may budget at gusto ng premium feel na may laban sa rainy season, malakas ang Everest dito. Number 2, Ford Ranger. Isa sa pinakapopular na pickup sa Pilipinas ngayon. May 800mm water wading capability, maraming variants at mataas ang ground clearance. Ito ang klase ng sasakyan na bagay sa baha, farm road, mountain road at city life. Ang Ranger ay may modern tech, powerful diesel engines at wide stance. Sa baha, magandang advantage ng pickup design. Mas mataas ang body, mas mataas ang seating position at mas may kaya sa rough conditions. Pero syempre, hindi pa rin ibig sabihin pwedeng isugal sa malalakas na agos ha. Ang Ranger ay isa sa mga pickup na malakas ang appeal hindi lang sa negosyo, kundi pati sa lifestyle users. Yung gusto ng pang-araw-araw pero mukhang adventure ready. And at number 1, Ford Ranger Raptor. Ito ang pinakamalupit sa listahang ito pagdating sa stock capability. May water wading depth na 800mm at ground clearance na 272mm. Ibig sabihin, sa papel, ito ang may pinakamataas na baha
capability sa listahan. Pero hindi lang wading depth ang dahilan kung bakit number 1 ito. Ang Raptor ay built for high-speed off-road performance. Mas malapad ang stance, mas serious ang suspension, may off-road modes at mas handa sa matitinding daanan. Hindi ito simpleng pick-up na pinalagyan ng porma lamang. Factory built ang performance truck ito. Sa Pilipinas, oo, mahal siya. Pero kung capability ang usapan, ibang level ang Ranger Raptor. Sa medyo baha, lubak, putik, at rough terrain, isa ito sa pinaka-confident na sasakyan na mabibili mo locally. Pero di fam, ha? Tandaan, kahit Raptor pa yan, kapag rumaraga sa ang baha, huwag maging matapang. Ang pinakamagaling na driver ay hindi yung laging sumusugod, kundi yung marunong umatras kapag delikado. Okay? At eto na ang hinihintay ninyo, ang Amphibious Salamander. Ito'y isa sa pinaka-interesanteng sasakyan na naimbento sa Pilipinas dahil hindi lang ito pangkalsada. Kaya rin itong lumusong at bumiyahe sa tubig. Sa itsura pa lang, para itong kakaibang tricycle na ginawa para sa mga lugar na madalas bahain. Pero ang mga astig dito, hindi ito ordinaryong tricycle dahil kapag lumubog na sa baha ang daan, pwede itong gumana na parang maliit na bangka. Imagine, sasakyang pang kalsada na nagiging bangka. At sa Pilipinas lang to. Ginawa ang Salamander bilang sagot sa malaking problema ng Pilipinas, ang baha, dahil sa mga flood control projects na wala naman talaga. Sa maraming syudad at barangay, isang malakas na ulan lamang maraming sasakyan ang tumitirik at maraming tao ang nai-stranded. Kaya dito, pumapasok ang galing ng Amphibious Salamander. Isa pang fact, may version ito na maaaring gamitin ng electric motor or gasoline engine. Ibig sabihin, hindi lang ito praktikal. Pwede rin itong maging mas environment friendly kung electric ang gagamitin. Kaya yan ang ating pinagmamalaking sasakyan. At yan ang 15 mga sasakyan na palag-palag sa baha. Hay! Ang pinaka-importanteng tip natin, alamin muna natin ang lalim. Iwasan ang malakas na agos, huwag dumaan kapag hindi kita ang kalsada, at huwag i-restart ang makina kapag namatay sa tubig. Dahil sa baha, hindi lang sasakyan ang nakataya, kundi buhay din natin. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment. Vroom vroom! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. Sheesh. The end. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!